Bumuo na ng Special Investigation Task Force ang Quezon Provincial Police para tutukan ang gagawing investigasyon sa naganap na panununog. Nag-isa pong modern jeepney sa Catanawan, Quezon Province. Sa harap ito ng pag-alma ng kampo ng 4 na inarestong suspect. Kunin natin ang live report ni Mark Gabriel. Mark, sino-sino itong mga nahuli? Alex, yan yung 4 na mga itinuturong suspect doon sa pagsunog nga doon sa modern jeep. Kasama dyan yung 2 civil engineer, yung isang film director at isang sales manager. At ayon nga sa PNP, hindi pa naman daw tapos yung kanilang investigasyon dito sa kaso. Kaya nga binuo itong SITG para silipin ang lahat ng anggulo, tingnan ang lahat ng ebidensya at pakinggan ang lahat ng panig, kasama na nga yung panig nitong mga suspect. Bandang alas 7:30 ng gabi noong January 31, 2024, nang harangin at sunugin ng 4 na armadong lalaki ang modern jeep na ito sa Barangay Dahican sa Catanawan, Quezon. Makalipas ang higit isang araw, agad na naaresto ng mga pulis ang 4 na sospek sa isang resort sa katabing bayan ng Mulanay. Nakilala ang mga sospek na sina J. De Castro, na isang film director, civil engineer na sina Noel Mariano at Dominic Ramos, at sales manager na si Ernesto Toriado na positibo manong kinilala ng ilang witness. Agad din silang sinampahan ng reklamong arson. There was a positive identification, pinakita po yung picture at pinakita po mismo sa kanila yung mga suspect, although hindi face-to-face, ay itinuko po nila itong mga suspect including kung sino po yung kumausap sa driver at yung mismong driver ang nagsabi at nagturo na isa doon sa 4 na yon ang kumausap sa kanya at pinababa po sila. Pero ang kampo ng mga sospek umalma sa akusasyon sa kanila. Wala raw sila sa Catanawan nang mangyari ang insidente na sinuportahan naman ng ilang empleyado ng Mulanay LGU. Nakasama raw nila noong gabi ng January 31. Suportado rin daw ito ng mga kuha ng CCTV sa bayan ng Mulanay. Ang Calabarzon Police may mga hawak na rin daw na CCTV footage na maaaring sumuporta naman sa pahayag ng kanilang mga witness. Nagbabacktrack pa tayo, kinukuha natin ng mga footages ng CCTV. May mga nakuha tayo pero yung mga footages kasi medyo malabo kaya pinapa-enhance pa natin to. Meron na tayong tinutumpok ngayon pero yun nga sabi ko, baka mapiktuhan naman yung investigasyon na ginagawa natin. Sa harap nito, nilinaw ng PNP na hindi pa naman daw tapos ang kanilang investigasyon sa kaso. Katunayan, bumuo na ng Special Task Force ang Quezon Police Provincial Office para tutukan ang investigasyon sa kaso. Dito mabibigyan ng pagkakataon ng mga sospek na ilatag ang kanilang panig. Ito po yung kagandahan po ng ating legal process. Bibigyan po ng pagkakataon yung mga suspect na sumagot po at meron po tayong inaasahan na preliminary investigation. Kung meron pong silang ebidensya na maipapakita po sa korte na magpo-prove na it's highly improbable for them to be at the place of the incident, then nasa poder na po ng prosecutor kung ito po ang ititimbangin po nila doon sa versus doon sa counter affidavit po na isusumiti po ng suspect versus po doon sa statements naman na ibinigay po ng ating mga biktima. Alex, sa February 12 nakaschedule yung preliminary investigation ng Provincial Prosecutor's Office dyan sa Catanawan, kaugnay dito sa kaso. Binibigyan naman ng 10 araw itong mga inarestong suspect para magsumite ng kanilang affidavit. Alex? Okay, Mar, di ba batid natin na merong mga bagong sumusulpot na ngayon na mga term tulad ng doppelganger? Hindi kaya issue ito na parang kamukha lang niya itong naging mga suspect na nahuli? Well, Alex, bagaman hindi pa dinitalya sa atin ng PNP Calabarzon yung pag-establish dito sa mga suspect. Actually, nagsasagawa na rin sila ng background investigation at unti-unti ay na-uncover nila itong katotohanan dito sa likod ng pagsunog sa nasabing modern jeep. May mga ini-enhance sila mga kuha ng CCTV, may mga hawak silang witness at na-establish na rin daw nila paunti-unti
yung tunay na motibo dito sa pagsunog sa jeep. Ang una kasing lumulutang dito ay posibleng may awayan doon sa panig nitong mga transport group at itong transport cooperative dyan sa lugar. Pero nang tanungin natin yan kanina sa regional director nitong Region 4A, ay hindi niya pa idinitalye, pero ang sinasabi niya ay unti-unti ay natutumbok na nila yung motibo at kung sino talaga yung nasa likod ditong pagsunog sa nasabing modern jeep. Okay, maraming salamat sa Mark Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.